Magandang umaga, mga bangag! Ayan, hindi talaga inuulit-ulit kang pinapakinggan ito si Lucrecia. Talagang yung talagang batibot talaga. Naging ho siguro ng batibot siya nung araw kaya ganyan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga ginawa ng ating Pangulo. Ay, nako, Lucrecia. Ano ba yan natin? Pero ito po ay wala na muna nga intro-intro. At grabe po ito, seryoso po ito. At sobra pong seryoso itong inyong mapapanood ngayon dahil mamaya ko na po kayo babatiin ha, mga subscriber ko. Huwag po kayo magtatampo dahil napakaseryoso po itong nadiscover, nabisto ni Ka Eric Siles yung dokumento kung papaano yung isa-isang step by step na ginagawa nila ng kanilang Oplan Horus na yan. Grabe, nakakuha po si Ka Eric Siles ng kopya ng dokumentong yan. At talaga naman makikita mo ang kademonyuhan itong mga animal na ito. At huwag po kayong aalis at huwag po ninyong puputulin. Panoorin nyo po hanggang sa matapos yung sinasabi ni Ka Eric Siles para po maintindihan ninyo. Kasi pag hindi po ninyo tinapos, hindi po ninyo maintindihan kung ano po yung sinasabi niya. So yan po at talaga naman nakakapangilabot. Talagang noon pa pala ay talagang pinagplanuhan na nila. Magmula pa doon kay Pastor Kibuloy hanggang dyan kay President Duterte hanggang dito. Yung mga plano kay Sara Duterte, nandun po lahat sa dokumentong inyong mapapanood ngayon. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil ito po ay napakahalaga na inyong malaman. So, ayan po at dito po kay Ka Eric Siles ay hihiramin ko lang po muna itong yung video. Dahil ang purpose po natin dito ay para po maraming mga kababayan natin ang makapanood sa kademonyuhan itong mga involved na tao rito. Ka Eric Siles, pasensya ka na at ipi-play ko muna itong video mo dahil nga gusto ko rito ay malaman ng buong tao ng buong Pilipinas itong mga pinaggagawa nitong mga demonyo na walang katigil-tigil kundi ang gumawa ng kademonyuhan itong mga buwaka ng mga inang ito. At yan, inuulit ko, courtesy po dito kay Ka Eric Siles itong video ito. At mamaya po, sabi ko po, mag-subscribe po kayo doon sa John Birana Vlogs dahil tuloy-tuloy po yung ating pamimigay ng tig sa 10,000 piso doon. At 20 tao ang ating binubunot doon sa John Birana Vlogs. Ayan, at habang nag-aantay po tayo makumpleto itong 150,000 subscriber natin dito sa Birana Live Studio TV. Subscribe po kayo. Tapos, isend nyo po yung katibayan na nag-subscribe kayo sa Tarik Hasan Mirza. Yun pong Tarik Hasan Mirza, nandun po yun sa John Birana Vlogs, tapos puntahan nyo po yung part 1. Nakalagay naman dun part 1. Panoorin nyo po, malalaman nyo na po yung detalye at saka yung spelling ng Tarik Hasan Mirza. Hindi po kailangan ulit-ulitin dito, nandyan po yan sa video. Ano? So ito na po yung kay Ka Eric Siles at panoorin nyo po hanggang matapos para maintindihan po ninyo. Ano? Ayan. Hi! Magandang gabi. Sige, medyo i-forward lang po muna natin sandali. Pinas, may logo ha. At ito po ay fresh from the oven. Galing sa kanilang pagluluto po ito. Yan. Elmer. Final election, final campaign, sprint action plan. Schedule. Number 1, arrival of participants. Number 2, opening remark. Number 3, message of commitment. And number 4, closed door meeting. No? Ka Eric, nabanggit kanina ni DG Chacha, napaka one-sided sana, kinuha man lang yung side mo. Bakit ano ba binanggit ni DG Chacha? Hindi ko pa po napakinggan, no? Binanggit ako ni DG Chacha. Hindi ko po siya pinapakinggan eh. Ano daw ang sabi ni DG Chacha? Sino ba si DG Chacha? Ito ba yung partner ni Ted Filon? Siguro, hayaan mo na siya.
Kung ano man po ang kanyang mga sinabi, definitely hindi niya po alam at hindi niya kilala si Ka-Eric. No? Walang alam yun, nagdudunong-dunungan lang. At dahil wala naman siyang alam, so ang kanyang mga sinasabi, hindi naman po tumutugma sa katotohanan. Okay? Okay. So dito po tayo, pumunta muna tayo sa main topic natin. No? Yan. Okay. Oplan Horos. Yan. Muntik na maging Oplan Horror, no? Muntik na maging Oplan Horror. Sa dinami-daming mga terminology, Horos pang ginamit nila. Horos po is a Spanish word meaning hour or tungkol po sa oras, no? Oplan Horos. Kaya po ang eksperto sa mga relo o timepieces tinatawag po na horologist. Horologist. Hindi po yung tungkol sa horror. Ang horologist po ay eksperto tungkol sa paggawa o pag-repair o pag-check at pagpapaandar ng mga timepieces o mga relo o mga watches, no? Kaya horologist. Kaya itong Oplan Horos po, ibig sabihin nito ay nagmamadali sila. Horos is a Spanish word for hour, no? As the leader of Alyansa para sa bagong Pilipinas, ito galing to sa internal document nila. Oh, yan. PBBM si Marcos Jr. continues to be the attacked and smeared by Duterte's evil forces. Wow. Parang pinapalabas pa dito sa preliminary statement ng Oplan Horos nila na naging Oplan Horror at nabunyag na ngayon na si Marcos pang biktima. Samantalang siya ang nag-aabuso sa kapangyarihan at poder at nangungonsinti sa pangungurakot at pag-abuso sa pundo at kaban ng bayan, siya pang biktima. No? Sabi ni Dalipi, no? Sip-sip talaga itong si Dalipi. Ano? Iwan ko kung kailan kaya ito magbabayad ng kanyang utang sa taong bayan. Ano? Maniningil din ng taong bayan. No? Tama. Si BBBM daw ay nanatiling inaatake ng mga evil forces ng mga Duterte. Ay mukhang dinidescribe ni Dalipi ang sarili niya, no? Tama. He is describing himself and their group. Ito pa, sabi niya, preliminary nila ito sa Oplan Horos, parang rationale nila. His kindness, wow, kindness, and tolerance, hanep, sa mga terminology, should not be exploited by the opponents. And his reign shall defend by, mali man tong grammar, shall be defended. Ano man itong si Dalipi, hindi man ito nag-aral ng Grammar 101. Shall be defended by every beneficiary of the Alyansa. Ano man ito si Dalipi? Wrong grammar na, wrong basis of statement na. Ay, bobo yan eh. Kalukuhan at baluktot pa ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi dito ng kanilang Oplan Horror, no? Dahil daw siya ay mabait, wow, at tinotolerate niya ang mga ginagawang kasamaan sa kanya, dapat daw si Marcos Jr. ipagtanggol. Ipagtanggol ng bawat miyembro ng alyansa. Wow, sa mga kampanya nila to. According to the President's instruction, ito na, Dalipi pasinungalingan mo ito kung hindi nanggaling ito sa inyo. Nagbigay daw ng instruction si Marcos Jr. na ang lakas CMD will continue to advance the Oplan Horos. Ayan na. Yan na. Ito na ang sinasabi ni Ka-Eric na October last year pa 2024 or September pa nga ay nagkaroon na ng mga pagpupulong upang paghandaan ang total and highly financed, well-organized, premeditated political demolition job na ngayon ay nabubunyag na tinatawag nilang Oplan Horror o Oplan Horos. Okay? According sa kay Dalipi, sa internal document na ito, hindi ko nadalangan para ko yan, no? As a staunch ally of PBBM, ang mga kaalyado daw nila sa politika na tumatakbo sa pagkasenador ay dapat may advantage position tayo pagkatapos sa midterm election. Okay, sabi niya, ito na.
what we have accomplished, accomplishment daw ito ito daw ang tinatawag nilang accomplishment, ang mga sumusunod na kalapastanganan at katarantaduhang ginawa nila sa paggamit ng pag-aabuso sa kapangyarihan, terorismo ng Estado at paglulustay sa kaban ng bayan. Kulukoy din ito si Dalipi. Accomplishment daw ito. So mula doon sa Oplan Horos na rasyonale po ang kanyang binabanggit dito sa briefing. Ito briefing. Nagbigay ng briefing sa mga leaders ng Lakas CMD nila. What we have accomplished, sabi ni Dalipi 1 year after the Oplan Horror formulated. So tama nga, last year ito, the Alianza has made encouraging progress. Wow! We have greatly weakened Duterte and the evil forces. Tingnan mo. According to the Oplan Horos, napahina daw nila ang puwersa ng mga Duterte at nang sa ganun po ay na-accomplish nila ang kanilang main objective na pahinain at atakihin ng todo-todo ang Duterte political camp. No? And ito pa, sabi niya, sa accomplishment daw nila, aligned with the more, aligned with the optimistic midterm elections result situation, sabi ni Dalipi at ng Lakas CMD, we are confident that Duterte daw si Duterte, will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028, and we have accomplished. Wow! So dahil daw sa ginawa nilang paglapastangan at pag-abuso sa pundo at kapangyarihan at ang walang kahihiyang iskandalusong pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte sa Netherlands, ay na-accomplish daw nila na wala na ang possibility ng matibay na political challenge na manggagaling po sa Duterte political camp. Okay? Sino ngayon ang evil? Sino ngayon ang nagbabalak pala na gumawa ng ganitong katarantaduhan? At sabi niya, 1 year na pala nilang pinaghahandaan. 1 year na nilang pinagplanuhan. Ito how to defend ang mga gains daw nila. Paano daw ito ipagtatanggol at paano magpapatuloy. Set up a core campaign team. Ito na. To include SP Martin, si Speaker Martin Tambaluslos. Yan na. President Tamayo. Si Tamayo, itong kanilang party president sa Partido Federal. Congressman Toby Chanco and Congressman AG. Itong si AG ay initial ito, no? Kung sino itong AG or AG, hindi pa natin natutukoy ito, pero i-deduce natin ito mamaya at i-decipher, no? Kung sino itong Congressman AG nila, no? Na sinasabi nila. Aligned with more parties, ibig sabihin magpapalawak po sila. Ensure the certainty of Partido Federal while aligned with Lakas, NUP, Nacionalista, and NPC, etc. Endorse VIP candidates. So, ibig sabihin may mga guests sila. Congressman Erwin Tulfo, Senator Ping Lacson, Senator Pacquiao, Senator Bong Revilla, Lito Lapid, and Mayor Abby Binay. Yan yung mga bobo. Ang kanilang mga plano nung last year pa. Yan. And then ito, raise campaign funds. Si Congressman Saldico mag-prepare ng 8 billion budget. Putang ina. At that time, 8 billion. ginagawa ang planong ito, si Saldico, si Dracula, siya po ang head o chairperson ng Committee on Appropriations. 8 billion initial lang ito na budget para dito sa kanilang pagbubuo ng campaign team nila. Ito pa, number 5, use policy tools. Ibig sabihin mga programa at mga patakaran ng gobyerno. Brother Bitoben, no, pwede mo nang i-post. Ito, like exemption of rice tariff and improvement of uniform personnel's remuneration packages. Ito po ang ginawa ni Martin Romualdez kasama si Dalipi na nagpirma nitong dokumento at si Saldico na tinawagan niya si General Bronner. Nagmamayabang siya last year yun sa budget yan na, pakinggan nyo. sana
tungkol sa pagpapataas ng tinatawag na SA o Subsistence Allowance. SA. Ang ibig sabihin po nito, from 150 per day to 350 per month. Magiging 10,000 na ang subsistence allowance ng mga sundalo. Army, Navy, Marines, Air Force. Ayun. At yan po ay walang kahihiyan po na ginawa ni Martin Romualdez at ni Saldico. Tinawagan din ni Saldico si General Palafox, ang Southern Luzon Commander. Ito na ang binabanggit nila na ginawa pa na nila na pang bribery. No. Panunuhol mga kababayan ang ginawa nito nila Dalipi, nila Martin Romualdez, nila Saldico para hindi umangal ang mga kasapi at pamunuan o mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Kaya naman pala. Walang kahihiyan po na ginagamit at nilulustay. Lahat pala bayad na ang mga putang ina. I-corrupt at bilhin ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines na pinayagan naman ni General Bronner at even ni Marbil. So ito na, nare-reveal ngayon na bahagi iyon ng Uplan Horror. Hindi maka-move on si Ka-Eric sa Uplan Horror talaga, no? Uplan Horrors pa sila, no? So klaro ha, ang pagbibigay ng amenda doon sa mga tinatanggap na mga basic benefits ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid na mga sundalo at pulis ay binigyan pala yan ng plano mismo dito sa Uplan Horror nila upang gamitin ito na pang bribery o pang nuhol at minamaliit at ininsulto nila ang dangal at pagkatao ng mga sundalo at mga kapulisan na kaya pala silang bilhin at suhulan sa pamamagitan ng kanilang mga bulok na mga opisyal. Kaya naman pala. Po na nangyari ng pagmamayabang ni Saldico, ni Martin Romualdez dito sa at ni Dalipi sa kanilang paanunsyo kay at ni Martin Romualdez kay General Bronner at kay General Palafox. May kumakalat yan na video. Ito pa. Puntahan pa natin ito. Number 3. Endorse VIP candidates. Ito na si Tulfo, etc. etc. Raise campaign fund, no? And use policy tools, information campaign, and reactive. And other social network, mga trolls nila to be established, no? So ito na. Ano pa po ang mga nakita natin dito sa dokumento? Ito, bantayan nyo ito mga kababayan. Ito, basahin ko. And absorb some influencers. Ito na kung bakit si Peebles Talakera na dati pong kaibigan nila Ms. Maharlika ay nag-unti-unti na rin pong pumunta doon ng ilang vloggers na pinupunduhan na ng grupo nila Martin Romualdez. Nasa plano talaga nila. How to attack. Ito. How to attack. Ayan na. Number 1, the ICC arrest plan, ang PNP, ang PDEA, ang HRC, ang Congress, work with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain the arrest order for Duterte and successfully arrested and transferred him. Wow! Dinowngrade pa nila, arrested ko no. Anong arrested? Yun po ay isang state-sponsored kidnapping. No more, no less. Yun po ay isang state-sponsored forced abduction with forced exile against kay Pangulong Duterte. Hindi po yun na pinatransfer lamang sa Europe. Number 2, ito pa, domestic investigation. The House, ang House of Representatives ni Tambaluslos, the Department of Justice, the NBI, and the Commission on Audit and the Anti-Money Laundering Council must conduct ongoing investigation on the drug war and other CF cases, confidential fund cases ito. Yun pala ang dahilan kung bakit ang NBI ay nagiging kasama na dito sa pagbubuo ng mga case build-up na ito na ang layunin po ay durugin ang buong Duterte political camp. Grabe mga kababayan. And no less than these revealed documents now
nagpapakita na ganun na po ang pinaghandaan nila 1 year ago pa at tumutugma doon sa revelations ni Ka Eric na nanggaling sa isang undersecretary sa security sector na ngayon ay kasama na po nila ang mga komunista sa planong ito. Number 3, i-launch ang impeachment. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget. Pag sinabi pong soft budget, ito po ang mga kinukurakot nilang budget mula sa AKAP, AIX, MAIX at iba't ibang mga programa at pondo na hindi infrastructure projects. Ang infrastructure projects po, ang tawag dyan, hard projects. Ang mga proyekto po na pondo na pwede mong i-juggle, pwede mong kurakutin kaagad, at pwede mong i-manipula at hilutin, ang tawag dyan mga soft projects. Soft projects. So, ito na po ang nagpapatotoo na ang pondo pala sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay umabot ng mga 400 billion pesos. Putang ina. Ang ipinamudmod na mga soft projects. 400 billion. Mamayabang ito, Grabe. si Congressman Franz Pumarin, na dating PBA basketballista, na naging congressman politiko sa Quezon City, na nakakuha siya ng 3.5 billion pesos Sus. na proyekto at mga pundo mula kay Martin Romualdez. Imaginin mo First yan. time daw niya na parang nalula pa siya, no? At hindi siya makapaniwala na ganun kalaki ang pundo na kinuha at ibinigay para sa kanya galing sa kaban ng bayan. How much more ang mga kagaya ng mga sipsip at abusado na si Apo, si Pimentel, si Dan Gogol Fernandez, si Boy Ex Calderong NPA Paduano, at si Suarez, at ganoon din po pati si Benny Banal na Aso, Santong Caballo Abante. Di mas lalong malaki siguro, higit pa sa 3 billion, at even ang CPP, NPA, NDF po, mga 1 billion ang pinasuhol sa kanila na mga soft projects, at ito ngayon ay nakalagay sa Oplan horror document nila Dalipi at Martin Romualdez. Wow! Grabe. Hanip sa kanip, hanipan. God will always have His own miracle ways in order to reveal the truth. Mamatay na lang kayong lahat, mga buwaka ng ina nyo. Number 4, maliban sa pag-bribe sa mga kongresista at mga swapang at buaya ng politiko dyan sa Kongreso, ito pa, number 4, weaken the Dutch Alliance. Wow! Ang mga Dutch Alliance na to, ang mga termino na ito po, gamit ito ni Trillanes. I doubt, baka si Trillanes din po ang isa sa mga nagbigay ng briefing na ito. Kasi yung mga Dutch na mga terminology, paboritong gamitin po yan ni Trillanes, mga kababayan. Dutch. Minsan Maudigs, Mauchidong Digong, na para insultuhin po si Tatay Digong tungkol doon sa kanyang tamang navigational policy on the aspects of foreign relations sa China, kung paano niya po minamani-O'Brien sa geopolitical condition ng ating bansa. Tinatawag siyang Maudigs o kaya Dutch, no? Ito pa, the action plan against Kibuloy. Ayun! Inamin din po nila dito sa Oplan horror nila na ang ginawang pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ sa SMNI at kay Pastor Kibuloy ay isang grand design upang lumpukin at paralisahin ang mga support infrastructure at mga information platform support para sa mga Duterte. Ito, the action plan against Kibuloy and KOGC is completed. Ayun, napakulong nila si Pastor Kibuloy kahit na wala pang mga ebidensyang naipresenta. Grabe. At akusasyon lamang, hindi siya pinayagang makapagpiyansa. Sabi nila, completed na daw po ang paglulunsad ng atake at operations laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI syempre. Therefore, we have squeezed Dutch campaign fund. Ang kanilang paniniwala na pinupunduhan po ng Kingdom of Jesus Christ at ni Pastor Kibuloy at ng SMNI si Pangulong Duterte para umatake kay Bongbong Marcos. Ito ang tinatawag na nahihibang na uri ng pahayag at isang distorted na uri ng mind frame. Hindi nga makagalaw ang KOGC at ang SMNI at si Pastor Kibuloy
dahil lahat na lang po ng galaw dito ay ginagamitan ng state terrorism. So paano pa makapag-finance si Pastor Kibuloy na ang kanilang organisasyon at ang kanilang ministry ay ginagapang at ginigipit simula na po ng 2 taon na nakararaan, hindi pa po nailulunsad itong Oplan horror nila. Ki-horror talaga, no? Talagang kalokohan at kademonyuhan po ang ganitong uri ng mga inilabas ngayon na mga plano pala at mga planong ginawa nila. Ito pa, number 5, counter disinformation, fight back Duterte and KOGC by information campaign against war on drugs, smuggling, and private military. Wow! Kaya pala nila gustong tanggalin ang SMNI. Kaya pala nila gustong tanggalin si Pastor Kibuloy at ang KOGC ay lumpuin at takutin sapagkat ang tinitingnan pala dito nila Dalipi at ng grupo nila Martin Romualdez, si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ daw ang may pakana kung bakit nagiging malakas ang pag-atake ng mga Duterte kay Pangulong Duterte. Di kung hindi ba naman Pangulong sila Marcos at kalukuhan itong kaisipan na ito, pinunduhan pa at pinaniwalaan pa ni Martin Romualdez at ni Marcos. Ito pa, panghuli. Ibig sabihin si Trillanes po ay involved. From all indicators, it was not about the CPP, NPA, NPM alone. Kung hindi kasabwat at kasama po si Sunny Boy Trillanes. According sa dokumentong ito na kumakalat na ngayon sa social media. Mukhang na po maging successful ang eleksyon ng PDP Laban Favor. Tingnan natin. Okay. Following the strategy and moves prior to election. Number 1, speed up the impeachment at the Senate using FLR to win Senate through SP Chis Escudero. Ibig sabihin po, gagamitin po nila ang Kongreso upang maging instrumento na tanggalan ng mandato si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng railroaded impeachment trial at mukhang sold out na si Senate President Chis Kilay Escudero. O magpaliwanag ka ngayon, Senate President Escudero. 2 billion daw, 2 billion ang binayad dyan sa animal na yan. Dahil siya nagsasabi na made na ang iyong kooperasyon upang ilaglag at abusuhin ang Senado sa pamamagitan mo upang mapatanggal by way of impeachment conviction si Sara Duterte. Without the explanation of Dalipi and Escudero, mananatili po na totoo ang pagtingin ng taong bayan sa ganitong uri po ng napakaruming laro at maniobra sa politika ni Marcos at ni Romualdez using the impeachment complaint as basis para po ipatanggal nila si Vice President Sara Duterte. Okay? Number 2, pull down the booming ratings of the Dutch candidates due to Duterte's arrest. Inaamin po mismo ng lakas CMD at nila Marcos Romualdez na ang kanilang pagkakamali by underestimating sa kanilang pagkakabuhong sa kapangyarihan, nakalimutan nila na pwedeng magising at magkaroon ng kamalayan at sama-samang pagkilos ang mamamayang Pilipino, lalo na po sa nakita nila na kalapastanganan at iskandalusong pagtataksil kay former President Duterte na ginawa ng Marcos Romualdez. In that absence of correct perspective kung paano ang responde at reaksyon ng mga taong bayan, lumalabas po mga kababayan na natatakot sila na ang sympathy votes ng mga Pilipino ay mapupunta po during the midterm elections sa mga kandidatong ini-endorso. Ganyan na nga nangyayari ngayon. Nila former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Ito pa, maliban sa natatakot sila dito sa mga nangyari na pagkakaroon ng pag-angat ng suporta ng taong bayan sa mga kandidatong sinusuportahan at tini-endorse ni Pangulong Duterte, sinasabi din po nila dito sa Oplan horror nila to clarify forward domestic investigation or to carry forward the domestic investigation sa korte at iba pang mga investigating bodies sa Pilipinas. The House of Tambaloslos, the DOJ, the NBI,
the Commission on Audit, AMLAC shall investigate all drug war and confidential cases against the Duterte. Kaya itong ginagawa nila ngayon, pati si Sara Duterte, ang kanyang asawang si Atty. Mans Carpio, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte, ay magkakaroon din po ng possibility na ilalabas ang kaso at ipapaakyat sa korte at pwede pong hulihin o arestuhin si Atty. Mans Carpio at si Pulong Duterte. At nakalagay dito yan sa plano nila na hindi sila makukontento na si Sara Duterte lang at pati si Pangulong Duterte ang inatake nila. Kaya si Harry Roque binira na rin nila. Si Ka Eric, si Lorin Badoy, at ang patuloy po nilang pag-atake sa mga KOGC, kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. Walang humpay. Anyway, matagal pa po ito. Ang bottom line po dito ngayon ay nakakuha po si Ka Eric Siles ng yan po ang dokumento ng mga binabasa niya at matagal pa po yan. So, ibig sabihin, kitang-kita na po dito na talagang plinano noong isang taon pa. Yang Oplan Horos na lang nila yan. At nangyari na po at nagtagumpay nga sila. Yung pagpapadala kay President Duterte sa The Hague. So, mabuti na lang at nakakuha si Ka Eric ng kopya na yan. Ngayon, bistado na itong mga animal ito, lalo na yung dalipin na yan. Yang tambalos-los na yan at saka itong si Saldico na ito. So, yan at yan po yung kalakaran ngayon sa gobyernong ito. Kaya, hindi po tayo nakakasiguro kung itong eleksyon na ito ay maging patas. Dahil nga po, nandiyan na po, naglalabasan na po yung talagang planong pandayan itong George Garcia na ito. Kaya wala pa rin po tayong kasiguraduhan kung okay ba ito, kung nasa patas bang labanan ito. But anyway, sabi ko nga po, ano man yung mga pinaggagawa nitong mga elite senators, kung tutuusin po, wala akong pakialam din sa mga animal na ito eh. Wala po. Kahit anong gawin nilang pagtututuad din kung ano-ano nilang kabulastugan ang gagawin nila, wala po akong pakialam eh. Ang pinakikialaman ko po rito, habang ganito ang mga pinaggagawa itong mga animal at mga demonyong ito, ang nagsasaper dito itong mga kababayan ko. Ang nagsasaper dito, mga kapwa nating Pilipino na ngayon parami na ng parami yung mga nagugutuman, parami na ng parami yung nagiging mahirap na. Kung dati-dati kahit pa paano nakakain sila ng kanin, ngayon wala na po silang kinakain kanin. At kaya ko po nasabihan, ako po mismo, personal ko pong alam, kasi nga po kami ang regular na umiikot dito sa aming iniikutan. Kaya alam ko po. Kung tutuusin, kahit pa ano pang gawin ng mga putang nanto eh. Wala akong pakialam din sa mga hayop na ito, kahit kailan. Ang pinakikialaman ko po, habang pinagnakawan nila, ang kabanang bayan, pahirap naman ang pahirap, itong mga kababayan ko. Imaginin mo, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan dito na winawaldas ng mga animal ito. Hindi naman nila pira ang winawaldas itong mga gunggong na ito. So, anong pa natin dito? Kaya naman pala, sa kabila ng mga binubulgar ng mga ibang mga vlogger, kagaya lang ni Maharlika, na which is totoo naman talaga yung mga kung ano-ano din ng mga sindikato ng ginagawa nila, hindi pa rin po kumikilos itong mga sundalo at mga kapulisan lalo na. Narinig nyo naman yung sinasabi ni Ka Eric na yan lahat ay bayad na. Wala po. So sana nga lang ay huwag magsaper yung mga pamilya ninyo sasapin sa pinakamalasan sa buhay ninyo. Yan lang masabi ko. Anyway, ay mahaba na po tayo. Hindi ko po nabati kanina itong mga subscriber ko. Hindi ko po pwedeng kalimutan na hindi batiin kayong mga subscriber ko. Saan man po kayo naroroon, kahit saan po kayo sulok ng daigdig naroroon, pakaingat po kayo. Sana manawari ilayo sa inyo ang anumang sakit
or anumang kamalasan sa buhay. Bagkos yung darating sa inyo, walang hanggang swerte. Ayan po ang masabi ko. At pahabol lamang po. Actually, anyway, hindi ko po alam kung magkano po ang mga presyo ng mga abukado dyan sa mga lugar ninyo. Dyan po sa mga palipalingkan ninyo dyan, hindi ko po alam kung magkano po ang presyo ng abukado. Abukado po, hindi po kayo nagkamali ng dinig, abukado. At doon naman po sa mga probinsya, kung kayo ay may abukado at hindi po kayo mahilig kumain ng abukado, ngayon po hiligin nyo na ang kumain ng abukado. Dahil ngayon ko lang po i-reveal ito sa inyo, yan po ang sekreto kung papaanong kahit na 176, kagaya ko po, 176 years old ko na, ganito pa rin ang itsura ko dahil yan po yung mga kinakain ko talaga. Sa mga susunod po, i-reveal ko pa po yung mga iba. Ganun po. Kung inyo po natatandaan, sinasabi ko po sa inyo, hindi na po ako kumakain ng kanin. So, isa po yan. Yung abukado na yan, yan po yung talagang kinakain ko. So, doon po sa may mga probinsya na may mga puno ng abukado, alagaan nyo po yung abukado ninyo. At kung kayo naman po ay umaasa lang sa bili, at mayroon naman po kayong pambili, ay dapat po makakain po kayo niyan kahit na hati-hatiin nyo ng isang abukado, basta araw-araw po kayong makakain yan. Kain kayo bago kayo kumain ng kanin. Halimbawa, kumain muna kayo isang gayat na abukado. At tanghalian, hapunan, or merenda. Ganun. Ugaliin nyo po parang yun ang pagkakabalahan ninyo. Ano? At mararamdaman po ninyo yan na sa halip na patanda kayo, ay pabata kayo. Kagaya ko po. 176 years old ko na. Pero ito, kung ano ba tingin ninyo, ilang taon ko na. Yun po. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.